Yung St. Timothy, ayan si Madam Roma. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You don't- You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. The question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, huh? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. Kahapon, medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manigabe, medyo konti na lang gagampas na sa Navgate sa Navota. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong Navgate. No? So, yung mga Navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang proteksyon. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, ikot po tayo, base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, lalo-lalo na sa bandang Quezon City area. No? This morning po nanggaling ako ng Navotas para i-check lang yung Kamanava area. Si Sec Rex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Kamanava area, pero awa ng Diyos sa Kamanava, relatively hindi masyadong
mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakaraang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong 4 na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No, 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No, ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years. No, sinara natin yung mga gaps na yon. No, so nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no, yung malaking navigate. Kung maalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon. No? So yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta. No? Nung pagsasaayos, nung mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap, at pagpapagawa nung navigational gate. No? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktibe ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwalat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente, dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay, sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong parang hanggang ankle lang yung kanilang yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Secrex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yun. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon. No? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume ng ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung nakalimutan ko na yung pangalan, yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at yung mga basura nagkalat doon sa tulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang G. Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number 1, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isastasyon muna natin yung
dalawang pump, mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporarily. No, and then pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokolekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita niyo yung GR Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang 10 truck ang GR Araneta pa lang, siyam hanggang 10 truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least possible na tayo. As of last night, I think 7:30 PM possible na yung GR Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagalo yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. You've noted the improvements that we have seen, but Some improvement, some Yes, sir. Okay. improvement. we'll just ask if there are any new directives from the President in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students have been enduring these non-stop rains for several weeks now, but the situation yesterday was different. So baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this. Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun. No? Pero ang kabigin-biginan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Claire kanina, mabilis ang aksyon. And yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, we've been experiencing floods for decades. No? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan at bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Ang importante lang, tama yung proyekto. And sisigundahan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No, kasi alam niyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kiniklear ng mga LGU. So,
we just have to keep on working. That's the President's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho, and coordination sa ating mga LGUs. Like follow-up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this? Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yon, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano, yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga nav gate, tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung nav gate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa navgate sa Navotas. So kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No, to prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.